Good morning, guys! Ayan. Agang nagising. Hindi. Late na akong nagising. Kasi guys, late akong nakakatulog. Tapos, natutulog naman ako ng mahaba pag nandito ako sa bahay. Kahapon di kami umalis. Supposed to be, plano namin pumunta ng Tagaytay. Pero hindi kami natuloy kasi nga kailangan ni dading pumunta sa work niya. Kasi may mga tinatapos siya mga installations, tapos mga cabling. Tapos kahapon kasi nag-meeting siya sa client. Tapos kaya ngayon, supposed to be magsisimba kami. Nag-o-online service ako sa Cornerstone kaso yung live broadcast nila napuputol. So hindi ko siya natapos today. Kaya si daddy, ayun, tinatapos niya yung work today. Termination na lang siya ng 12 CCTV camera sa Novaliches Bayan. So, yung kailangan, di na din ako sumama kasi nga sabi ko gusto ko na makapag-rest para gumaling ako. Ngayon, syempre gusto ko pa naman sana makapag-clip doon, makapag-video kasi syempre opportunity sa akin yun na ma-content ko yun. And at the same time, syempre gusto ko din kasi makita ninyo yung mga gawa namin. And napakaganda yun. Kapag nagkaroon ng chance na makapunta kami doon, iba-vlog ka na lang. Kasi yung kinabitan namin, alam mo yun, na hindi ko lubos maisip na nakuha namin yung client na yun. Yun yung store na nung bata pa ako, simula elementary, hanggang nag-college ako, na kapag may kailangan ako mga supplies, is, doon kami bumibili sa Novaliches Bayan. Kasi ang dami doon mga accessories, mga anik-anik. Tapos, alam mo yun, mura mo lang siyang makukuha. Kaya sabi ko, ang galing naman. Yung dating binibilihan ko lang ng mga supplies tsaka ng mga kung ano-ano mga accessories. Ngayon, kakabitan na namin siya ng CCTV. Medyo kasi yung mata ko, medyo may sakit. Ayun, ilang araw na din kasi yung aking ubo. Kaya, tapos, sa ng katawan ko, di ko alam kung viral. Kaya yun, hindi kami nakapag-church, tapos hindi kami nakakit ng Tagaytay. Pero di bale, this coming Friday, we're planning na umakit nga sa Tagaytay kasi mag-harvest tayo ulit ng mga pinya at ibebenta ulit namin ng Saturday. Ayan. Ngayon, guys, mag-skincare muna ako. Nagre-rejuve ako pero hindi ko kinukomplete yung set before. Ngayon, kagabi na lang ako nag-start. So ngayon, ko kasi okay naman actually yung skin ko, pero minsan, kapag alam mo yun, parang gusto kong i-rejuvenate talaga yung skin ko, kaya nag-a-apply ako, naglalagay ako. And ang tagal ko na rin hindi nakakapag-share nga sa inyo ng mga skincare product, gawa ng nakakapos talaga ako ng time sa sit down video. Alam niyo yun guys, iba kasi yung sa amin mga vlogger kasi, mga content creator, iba-iba yung supporte talaga namin. Just like kung halimbawa ikaw nasa travel, adventure yung content mo, so minsan mag-effort ka talaga na, alam mo yun, mag-vlog ka talaga, nagbabiyahe ka, so mag-effort ka ng time. Pero yung mga ganong content, nag-exert din yun ng effort, ng preparation. So, kapag clip-clip naman, katulad ng ginagawa ko na daily clip, parang gano'n, tapos kinokolate lang yung mga clip, ang nangyayari doon is, pagsasama-samahin ko lang yung mga raw clips ko, so mas madaling i-edit yun. Tapos, parang strike anywhere, clip anywhere, parang on the go siya. Parang ang mangyayari is, anytime pwede kong i-play, i-on yung camera ko, then makagkaroon na ako ng clip. So, parang hindi siya nag-exert ng madaming preparation, nung sobrang preparation. Kasi nga, on the go ka, tapos parang, strike anytime ka, parang ganon. Unlike kapag sa sit-down videos, ayan yung mga content creator na mga beauty vloggers, na makeup vloggers, na kailangan nilang umaya ka na mag-squat. Na kailangan nila mag-setup ng mga makeups na gagamitin nila kasi syempre, depende yan sa team na gagawin nila. Kunwari, anime, mga ganun, o kaya mga Disney princesses. So, syempre, may mga makeup yan ng mga needs. So, magpe-prepare ka pa. Magro-routine ka pa, magsi-setup ka pa. Pero yung iba, may mga nakasetup ng camera. Pero let's say, wala ka nakasetup ng camera. Wala ka pang studio. So, magpe-prepare ka. So, kumakain yun ng time. So, yun yung, kumbaga, kaibahan kung bakit hindi ako ngayon nakakapag-review ng mga skincare kasi lack of time talaga ako. Hindi ako
makapag-set up ngayon. So, unlike dun sa kayo mong ginagawa ko ngayon na parang nag-aano ko, nagpa-family vlog ako. So, anytime, click anytime ng camera, okay na yon. So, parang for me lang ha, my own opinion, yun yung pinakamadaling content, yung yung family vlog. Kasi, ang dali mong i-ready everything. Mula sa camera hanggang sa sarili mo. Parang no pressure. Dali, ang bilis. So, yun yung kaibahan. Ayun guys, pang nag-skincare ako, kwento ako. Ano siya, naglalaro kasi siya ng doctor and nag-a-ask siya sa akin kung ano pangalan. Parang meron kaming form na fill upan, yung ginagawa ni Elise. Tapos, doon sa fill upan na yon, ay, ang gamit ko pala, itong sunblock, ayan, ng BS, ayan. Hiyang ako sa BS kaya ito yung ginagamit ko. Ito ang rejuvenating set na very affordable for me, pero effective. Merong super duper talaga na mura, pero parang water na lang siya, walang effect. Ito guys, ang ganda nito kasi, siya, makikita mo yung effect niya, talagang yun, masasatisfied ka. Tapos, ang ganda pa ng sunblock nila kasi may coverage. So, di ba? Tingnan nyo guys. Ito yung wala. Tapos, ito yung meron. Ang ganda ng kanyang di ba? So, kaya, ito na yung binabalik-balikan kung binabalik-balikan kung sunblock. Bumibili nga ako nito ng sunblock lang. Nabibili ko siya ng 180 pesos. Ewan ko lang ngayon kasi, dahil sa dami ko binili last time, tapos, nabisi ako, hindi ko siya naibenta. Yung iba naman nabenta ko, yung iba hindi. Hindi ko siya agad naubos. So, ginagamit ko na lang. And, dahil na-stock ko siya, tingnan nyo yung hitsura nung kanyang yung kanyang night cream. Nag-dark brown na siya. Pero ginagamit ko siya kasi okay naman. Siguro na-expose lang kaya na ganun. Tagal ko naman na siyang ginagawa. Kaya kung makakabili kayo ng ganyan ang color, wala namang problema, guys. Pero depende pa rin sa skin nyo, kung kaya. Pero ako sa skin ko, kaya. Tingnan nyo, guys, Sa ganda ng coverage na ito, tingnan nyo naman, yung hitsura. Ang ganda, sa face. Tapos, tingnan nyo yung leg ko. Diba? Hindi pantay. Ganun kaganda yung coverage na ito. Nasa na nga ba yung packaging nito? Ito tinatago ko yung packaging kasi pwede gamitin na pang travel. Kasi siya, plastic. Pwede kayong maglagay dito. Yan Dermax, Brightness Skin Essentials. So, sobrang tagal ko ito kinagamit, guys. Ayan. To, guys, hinapyaw ko lang kasi ang content ko talaga ngayon, yung activity namin dito sa bahay. Ayan. Tingnan natin, pag nilagyan ko dito sa leeg. Di ba? Ang ganda ng coverage niya. Ang lakas akala mo, naglagay ka ng foundation. Yan. Alam niyo, nakapagpahinga ako ngayon ng bongga. Kasi kahit late ako natulog kanina madaling araw. Video yarn. Yan, medyo pumantay na. Di katulad kanina. Guys, sino man nanalo dito sa Fighter Cat? Fighter Cat, ayun, diba? Gusto niya naglalaro. Tapos gusto niya ako idami sa paglalaro niya. Cooking ako, guys, ng egg. Pandagdag lang sa breakfast. Masarap kasi yung may egg. Eto, guys, trinay ko na yung mga binili kong pan. Ang gaganda, sobrang gaganda. Walang kabig itulak. Ayan. Ito yung preview nila sa akin. Sobrang, siya, non-stick siya. Hindi ko ba natatry yung iba? Ito lang yung gamit na gamit namin kasi sobrang tutuwa kami. Sobrang flat niya kasi. Perfect siya pang bacon, pang egg, sa mga ganun. Breakfast tayo, guys. Na pala. Brunch na pala to. Meron akong beef tapa. Yan si ate nagluto. Ito, sarap nito. Ay, may kumuha ko para sa suka. Egg. Ayan. Tapos meron pang, pagkagising ko may fish inihaw na fish. So, masarap yan dito. Uy, tapos may chili oil. Mukhang may chili oil to. Tapos may natira pa kaming chicken. Ininit ko lang. Yun. Bango Yan, chicken. Chicken, let's eat. Ayan, kain tayo, guys. Na to? Breakfast, na sa akin to, lunch. Pero kakain ako ng bongga kasi nagbabawing ako, tinom ako ng gamot. Kakain na tayo. Tayo lang. Si daddy nag-work.
Ay, parang, bakas tita. Parang ang sarap magkamay. Magkakamay ako. Oh, ikaw magkutsara ka. Kakamay lang ako, lab. Baka pumunta sa Palma. Hindi ako sure. Baka pumunta sa Ay, close, tita mo. Na ano po. Kain na, te. Lunch na. Uy, sabi ko, ipur tayo. Dalawa lang kayo, Kel. Ayoko magkutsara. Ayoko ikot sa ito. Hindi. May fish dito. Ito, egg. Mainang egg. Egg na lang. Suka. Pero pwede na to. But egg, di ba sabi mo fish? Fish tsaka egg combination. Oo. Sarap ng ano, fish. Kaso, Nanakaw lang ako ng balat. ha? Nanakaw lang ako ng balat. Sige, kunin mo na. Hindi naman na nga malutong eh. Chicken. Tsaka egg. Chicken. Ito na. Chicken nga. Good job. Sa gitna yung kanin, Kel. Sa gitna mo yung pwesto. Kakaiba yung kape ni Mama. Parang may granules na kulay silver. Pero masarap naman. Lasang kape pa din. Parang Nescafe din yung lasa niya eh. Talaga. Pag nahanginan yan, titigas. Good afternoon. Yan, hapon na naman. Tayo ay magluluto. So, kanina, nagagayat ako ng ng cauliflower. Ito yung binili ko pa sa alam nyo na yun. Binili ko sa may Litex, yung laging binibilihan ko ng mga tumpok-tumpok na gulay. So, one time pa uwi kami ni Daddy, dumaan kami sa may Litex, katapat ng Iglesia ni Cristo. Then, meron kami doon mga nakitang tumpok na broccoli, na cauliflower. Ayun, bumili ako. At yun yung ulam natin today. Ayan, nagayat-gayat ko na siya. Tapos, paparesan ko siya ng, may battery na pala ako. Ayan, tuna. Ayan, pinapalambot ko lang. Tapos, lalagyan ko siya ng bawang. Ayan, mamaya, ibabattery ko kapag malambot na. Pero sa last part na yun, actually, gusto ko lang din subukan yung ating ayan, binili na. Ito yung natin, na haul natin last video. So, susubukan na natin yung mga granite or stone cookware. So, ito, yung isa dito. Ito yung Fit Out. Fit Out na brand. Tapos, ito yung, Tognana na brand. Ayan. Gagamitin natin today. Susubukan natin siya kung gaano kaganda. Though, ito yung niya, yung takip, Sanyo. Alam mo, may Sanho, alam nyo, parang branded to. Hindi lang talaga ako sure na sure. Ayun. So, try natin. Ito yung inano ko kanina. Iba-blanch ko dito yung ating cauliflower. Kalimutan ko lang pakuluin. Actually, pwede na pala ako start. No, wait. Kaso, what I mean is mag-start ng Hindi, sige. Pakulanin ko na muna to. Palambutin. Magba-blanch muna ako ng cauliflower. Papainitin ko na muna yung ating pan. Yung ating mainit tubig. Ang ganda na ito. Kasi rubberized to. Sobrang naka-rubber. So, try natin. First time ko gagamit na yung takip niya naka-rubberize. So, hindi ko alam kung ano yung niya. Impact niya sa lulutuin natin. Pero anyway, edo sa cookware natin. Cookware, oo. Pero let's see kung anong mangyayari. Hintayin ko lang siyang kumulo. Tapos alagyan ko siya ng asin. Tapos okay, good to go na yun. Ganun lang tayo mag-blanch. Tingnan nyo guys, nung na siya, yung parang nag-start na mag-hit yung mag-hit yung pinaka-pot. Tignan nyo, kita yung tab mark ko. Kita-kita. Hindi ko alam kung ba't na ganun. Yung parang siyang nagmo-moist. Meron naman siyang labasan ng air.
Ayan, siguro dahil sobrang nag-lock yung kanyang ano. Ano, binili ako. Ayan o, subukan ko nga. Ano yun, nak? Tingin? Uy, may laptop ka na, ha? Ay, dumating kasi si daddy. So, yun na nga. Ito hindi pa naman umiinit. Ayan. Pero ito rubber kasi to, pero parang metal yung pinakaloob niya. Pero naku-curious kasi ako kung ba't na ganyan. So, tatry ko siyang iangat. Hindi naman siya naglalak. Oh, wala naman. No, ano naman. Wala naman naging pressure. Pero yun nga, nagmamoist lang siya. Ayan. Pero I think wala naman yan ano sa niluluto natin. Ayan, ang ganda ng ano, color habang nagbo-boil siya. Lagay ko na tong ating cauliflower. Tsaka lalagyan ko lang siya ng salt. Isang kulo lang din, okay na to. Tapos start na tayong mag-isa. Ayan, okay na okay sa akin to. Uy, gagamitin ko na din kasi tong isa. Try ko. Ito lang naging ano niya, pero na-try ko na din yung ganyang stain. Madali lang siyang tanggalin. So, ayun na nga. At mukhang may water pa yung aking pan at tumatalsik-talsik. Mag-i-start na tayo mag-isa. Tumatalsik talaga. Wait lang. Paubos ko lang yung water. Yan, kanina kasi hinugasan ko, siguro, hindi ko na kasi siya masyado napunasan. Siguro may natirang water. Kaya yun, may talsik-talsik. Anyway, tatry natin pa din yan kung gaano kagandang lutuan. Yung tipong kahit matutong yung ating sibuyas at bawang is hindi siya mangingitim o hindi siya magdidikit. So, ayan, mabilis maluto yung ating sibuyas at bawang. Nangangamoy na yan guys sa personal. Ayan, ang ganda pa din Tingin ko medyo na parami yung aking cooking oil kasi non-stick naman tong ating pan. So, no need na gumamit ng masyadong madaming cooking oil. Pero kung parang hindi ko na naman siya na-control. Ayan, sa aking kamatis kasi kaya ako ginaganito. Igigisa natin yung ating tuna. Ayan, lutuin ko lang ng konti yung ating tomato. Ayan, gumamit din ako ng ganito na spoon. Tinitingnan ko kung alin mas magandang gamitin. And compare dito sa dalawa na to, ito medyo may konting sabit-sabit. Hindi naman. Ramdam mo naman na madulas din. Pero ito, mas smooth. So, mas okay itong gamitin. Ayan, maganda na yung texture ng ating tomato. Lalagay ko na yung ating tuna. Tingin ko magugustuhan din ninyo yung pan kasi ako, ngayon pa lang, hindi pa ako tapos magluto pero nag-enjoy na akong gamitin yung ating mga pan na non-stick na stoneware or granite, cookware. Ang bango. Ito kasi, papatanggal ko lang ng konti yung water para mag-evaporate. Lalagyan ko nito ng mga seasonings. Asin at paminta lang ang nilagay ko. Tapos yun, hintayin ko lang konti yung water. Lahalo ko na yung gulay. That's it. And tapos na yung ating ulam for tonight. Actually, ang purpose ko lang naman talaga is itry yung ating wok. Kung maganda siya. And tinan nyo naman, hindi dumidikit. So, tatry ko mamayang konti. Ipadry ko lang kung ano magiging texture niya sa pan natin or sa wok natin. Alam niyo, ang ganda. Hindi siya fake, hindi joke lang. What I mean is, hindi, non-stick talaga siya kasi kahit paubos na yung sauce, sobrang lapot na yung sauce natin, hindi pa rin siya nangingitim. So, talagang non-stick siya. Yun na nga, at nagustuhan natin ang ating pan. Mamaya itatry ko din to. Though, ito ay gamit na gamit namin. Many times ang nagamit. Pero, tatry pa rin natin. Ayan. Mamix lang to. Okay na to. Okay na yung ating veggies. Ayan guys. Using same wok. Ayan. Ang ginamit ko kanina sa paggisa ng ating cauliflower. Supposed to be ito gagamitin ko. Pero lagi ko naman na itong nagagamit. Yun nga lang. Di ko nga lang talaga sa inyo napakita.
Kaso medyo mababaw, kaya nag-alala ko. Kaya sabi ko, same wok na lang ang gagamitin ko. Pero this time naman is, magpiprito tayo ng isda. Supposed to be kanina din, dapat ang ipiprito natin is yung tuna. Pero, bumili si daddy ng tilapia. So, kaya ito na lang. Ngayon, since na medyo malapad kasi yung ating tilapia, tapos manipis lang ito, pang egg lang kasi talaga siya at mga bacon-bacon o kaya yung mga nuggets. So, naisipan ko na dito na lang din. So, this time, nagpapainit na ako ng ating cooking oil. Ako mapapansin nyo, yung cooking oil, hindi siya naman ganun kadami. Katulad nung, basta siguro tong aking ano pa. Katulad ng typical na pag nagpiprito talaga tayo is sobrang daming cooking oil. This one is ano lang, alalay lang tayo. Ang importante is maluto yung ating isda. Kasi ayan guys, medyo malakas yata ang aking apoy kaya hihinaan ko lang. At mag-start na tayo maglagay ng fish. Ayun. Boom. Wow. Lagay ko na rin tong isa. Yeah. Medyo mabigat si tilapia, ha? Yun. Ang ganda din siyang prituhan ng fish. I think hindi lang fish, kahit mga karne-karne. Kasi tawag dito, normally kapag ako nagpiprito ako sa wok, ayan, hindi kaya nagpapaandar ng ganito. Kasi dumidikit siya. O kaya doon parang sa aluminum na nilulutuan. Ito, nagaganyan-ganyan siya kasi namumove ko siya nang hindi nasisira yung itsura ng fish. So, tatry ko na siyang baliktarin. Wow! Oh, look at this guys, oh. Napakaganda. So, syempre, ipapry ko pa siyang ipapry para crispy. Kasi tululutuin natin tong side na to. Ang ganda! Ang ganda nung ano pan. So, all in one na to guys. Pwede ditong may soup din, may sabaw tong sa wok nito. May likas talaga ako sa wok kasi marami pwedeng gawin. Pwede katulad niya, pwede magprito, pwede magisa-gisa ng kung ano-ano. Yan, magluto dito ng mga pasta, ng may mga sauce. Kasi malalim naman siya. Yeah. Yun. Ang ganda. Yay! Ang ganda ng ano ng isda natin. Lulutuin ko lang yung other side. Tapos, baka kumain na kami. Okay. Ang cute-cute naman yan. Anong klaseng higayan? Anong klaseng higayan? Ha? Spice? Anong klaseng higayan? Uy. Spice! Spice! Ang kulit mga higa eh. If I heard Reaper has May na-discover ako dito sa paggamit ng non-stick na pan. Kasi yung mantika na ginamit ko is used na yon, nagamit na namin. Kaya medyo iba yung color nun. Pero tingnan nyo dito, napagsiseparate niya yung hindi magandang color at nagiging clear yung mantika niya. Kaya ayan nagandahan ako. So ibig sabihin kapag gumamit ako ng bagong mantika, pwede ko siyang i-reuse kasi hindi siya kaagad nangingitim yung pinakamantika niya. So yun yung kagandahan. At saka alam niyo ba sa mga chef, mas nire-recommend nila na gumamit ng mga used na cooking oil kasi may explanation sila doon. Parang something like na mas masarap na yung lasa niya. Parang ganun. So, hindi ko lang alam yung pinakamalalim na reason. Pero, yun nga, mas nare-recommend nga nila yung mga used na cooking oil. Pero ito, tingnan nyo, ang ganda, na paghihiwalay niya yung ano. Kaya pag gumamit kami ng cooking oil, kahit ilang reuse pa, hindi niya agad mapapaitim kapag yung mantika kapag non-stick yung gamit. Ang cute naman matulog ni Spice. Ang cute naman yan. Ayan bagsak yung mukha niya. Uy, huwag niyong istorbohin. Uy, istorbo, naglalaro lang.